nang matapos itong trigo namin dito sa bukid na to. Tapos habang hina-harvest, para na siyang nakukuno. So wala na siyang ipa. Para na siyang bigas kung sa palay. Tanggal na yung mga tawa ng trigo. Para na siyang nakuno. O ano bang tawag to? Kung sa palay sana, bigas na pagka nadaanan ng harvester. So ako naman nagrurot cutting ako ng sibuyas. Tapos asawa ko sa kabinata ko naman nagha-harvest sila ng trigo. 20 hectares na trigo. Ayan. So automatic na siya, guys. Yan siya, guys. Para na siyang palay. Ay, para na siyang bigas. Nakuno na. Ayan. So, dadalhin na ng asawa ko sa factory. Ayan. Tapos, binata ko naman mag-harvest na siya. Siya naman yung mag-harvest ng trigo. Ayan, guys, busy kami. Yung asawa ko sa kabinata ko nagha-harvest sila ng trigo. Tapos kami naman ni Jason nag-root cutting kami ng sibuyas. Saka si Harry, saka si Wilmar naman nag-i-spray sila ng mga gilid ng mga bukid namin. Bali, dalawang dump ang ginagamit namin. Pagka puno na yung isa, dadalhin ng asawa ko o binata ko doon sa factory. Tapos yung isang dump ang may iwan dito. Ayan. So ganito siya, guys, para lang siyang palay. Tapos ako naman, punta na ako sa bukid. At maraming mga, ayan, ano to? Along-pipinig. Nakabukas tong sasakyan ko. Baka may pumasok ng along-pipinig. Hay. So ayan. Punta na rin tayo sa bukid. At mag-root cutting kami. Ayan. So, ayan, guys. Matatapos na. At lilipat sila sa bahay. Ang mga bukid namin dito sa gitna ng namin nandito. So, dalawang dump yung ginagamit namin. Tapos dito,
tapos nang na-harvest. Ayan. So mula doon sa dulo hanggang doon sa dulo, nasa 2 kilometers siguro ang haba ng farm namin nito.